Huli ka! Hanapan mo kami. Samahan niyo kami sa Laguna sa panghuli namin ng mga peste sa taniman. Mga daga. Ito pong ganirang daga. Nakakain po ba to? Masarap yan. Ano po? Masarap. The Correspondence Early Edition, alas 5:30 ng hapon. Abon mo doon! Ano mo doon? Naliligo mo! Ano ako mo? Pagkain ka po! Ano yan? Buhay pa? Noong unang panahon ng ginagamit ng mga tao para mahuli yung mga daga dito sa taniman, mano-mano lang, kamay lang ang ginagamit, tsaka pambambo, no? Ngayon, medyo gumagamit na sila ng bagong teknolohiya. Suplete o flamethrower. Ang tawag po rito sa ganitong daga, iba to sa nasa syudad no? Oo, ito dagang tubigan eh. Dagang tubigan? Anong kinakain po nito? Eh, mga ano ng palay. Palay, Kaya puno malinis ng ang palay. bitukan nito. Ayan, ito po ang bagong tanghalian. Tanghalian natin. Toy, adobong daga. Napakasarap, lasang pork chop. Daga. Parang mga munting terorista kung umatake. Oras na tamaan nila ang mga pananiman, wala na mapakinabangan. Mga dagang bukid, mumunti pero mababagsik. Kasama ng mga magsasaka sa Laguna, sinuyo ng aming correspondent ang mga lungga ng peste ng kabukiran. Paalala lang sa mga bata, huwag ninyo itong gagayahin. Narito ang ulat ni correspondent Jim, the Exterminator, Libiran. Ang susunod po ninyong mapapanood ay ginawa ng mga bihasa sa paghuhuli ng peste. Maaaring ikabigla ng mga bata. Pinapayuhan po ang mga magulang na patnubayan sa panunood ng mga bata. Pinapayuhan ng lahat na huwag gagayahin ito sa mga daga sa inyong bahay. Paboritong pasyalan ng mga turista ang pagsanhan. Pero hindi po pasyal ang sadya namin dito. Napasugod kami sa Pagsanhan, Laguna para maghanap ng peste. Alam ko po, kahit saan may peste. Sa bahay, lalo na sa opisina. Pero ang pesteng hanap namin ay iyong taon-taon na nakakapinsala sa mga taniman ng palay sa buong bansa. Kalanto pa ba inyo malaman na napipeste yung yung tubigan? Ay, ganito yan, madali yan. Oh. Ang palay na hindi tinamaan ng peste, lalo na ng daga, ganito yan, mga buo. Oh. Ito pong berde. Yan, berde, na makakapal siya pagkapuno. Hindi katulad nun, yung mga nasalanta ng daga, ayun, ninipis. Kalimitan niya, mga supling na lang yan eh. Ito pong medilaw, ibig sabihin na salanta po yan. Mga kain ng daga yan. Daga po. Mga gaano kalalaki ang mga daga? Ba, merong, pagka malalaki, minsan kalahating kilo na isa eh. Kalating kilo? Daga? Malaking gano'n. Baka pusa na ho yun. Hindi na mahal. Matagal nang magsasaka si Calando Subiaga. Tinuro niya sa amin ang pinsalang dulot ng mga peste. Etong ganito kalaki, 12 po yan dapat. Kaya mo mga 12, kukuha ng 12 yan, 15. Pero pagka ganito, di, mga 3 kaban na lang yan. Nakapanlulumo din ang kwento ni Rene Caballes. Halos ipangutang na nga daw niya ang gastusin sa pagpapatanim, pero ngayon, nanganganib na ang kanyang mga palay dahil sa peste. Diyan sa bandang natin yun, malagong ang palay. Tapos papunta tayo dito, ayan o, bututin tayo sinisira ng daga o, ayan o. Pakikita ko sa inyo o, ayan o. Yung mga sira ng daga, paano kami kikita ng niya kung sisirain ng daga. Kaya minsan, napunta kami sa munisipyo, humiling kami ng flamethrower. Ilang beses na po kayo nasa salanta ng Basta yung kami, pag tag-ulan, pero hindi kami sira. Pag tag-ulan po, halimbawa, ano nakaraang anihan po? Ba, nung nakaraan... Mga ilan po ang inaasahan ninyong kaban, tapos ilan na nakuha ninyo?
Yung gawa ko yung may 8 hektarya. Opo. Ang nakuha ko lang 128 128. kaban. Ilan po ang inaasahan ninyo? Mga 7 to 600. 7 to 600 ho. 128 kaban lang ho nakuha nyo. Sa daga lang ho yun. Taga yun. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, nagtipo na ang mga magsasaka para ipakita sa amin kung paano nila nililipo ang mga peste. So, suplete tayo ng daga. Habang papainitin muna natin yung suplete, mga siguro more or less mga 15 minutes para magandang Bakit suplete po ginagamit ninyo? kasi yan ang tingin ko rito, pinakamabisa sa amin. Kasi nagpapain kami ng lason, ayaw kumain, hindi suplete naman. Ngayon, ito, suplete natin, kasalukuyan mainit-init na, malapit-lapit na yan. Kasi hindi pwedeng gamitin ng hindi masyado mainit, kasi bumubuga ng crudo, hindi pa nasusunog. Kailangan mainit na mainit. Malaking suplete o flamethrower ang ginagamit nila sa panguhuli ng mga dagang bukid na nanginginain sa kanilang pananim. Sumama po kami para masaksihan kung paano nila pinupuksa ang mga peste sa palayan. Taas niyo ho. Jimmy. Taasan. Taas niyo. Taon-taon nilang ginagawa ito. Pag ganitong panahon, linggo-linggo. Kaya pati mga bata at aso, bihasa na rin sa panguhuli ng daga. Tira. Ang tawag po rito sa ganitong daga, iba to sa nasa syudad no? Oo, ito dagang tubigan Dagang tubigan, anong kinakain po nito? mga ng palay. Kaya Puno malinis ng ang bitukan palay. nito. Ayan, ito po ang bagong tanghalian. Tanghalian natin. Toy. Adobong daga. Uy! Sa gulat ko, pati ako nakipalo. Pero wala akong tinamaan. Binubutas ng mga dagang bukid ang mga pilapil para gawing lungga. Pero mas madalas, doon sa mga madawag na bahagi ng bukid sa gilid ng taniman, matatagpuan ang kanilang mga lungga. Sino man pong magsasabi na katuwaan lang itong ginagawa namin ay dapat palusungin din sa putik. Kung para sa atin parang adventure ang ganito, sa mga magsasaka ay buhay ang nakataya dito. Noong unang panahon ng ginagamit ng mga tao para mahuli yung mga daga dito sa taniman, mano-mano lang, kamay lang ang ginagamit, tsaka pambambo, no? Ngayon, medyo gumagamit na sila ng bagong teknolohiya. Suplete o flamethrower. Sa hirap ng buhay ngayon, sino ang mas gugustuhin mong mabuhay? Ang mga daga o ang mga magsasaka at ang kanilang pamilya? Dito sa taniman, umabot na ang labanan ng buhay sa puntong ito. Magsasaka kontra daga. Ang buhay ng isa ay makakapinsala sa isa. May ibang pamamaraan pa pala ng panguhuli ng daga dito dati. Yung sinabi mo dati na kuryente yung ginagamit. Nilalagyan to ng alambre yung palibot ng palayan ng may-ari. Ito, yung ganito. Hindi, dito, bali 1 metro simula sa pilapil, tinatanggal yung isang hani ng palay at nililinyahan ng alambre. Alambre, tas may kuryente yun. Bali, Nakakabit sa poste yun. Hindi, bali maglilinya ka ngayon ng pinakang wire. Buong umaga kaming nanghuli ng daga. Habang nagpapatuloy pa sa panguhuli ang iba, sinimula namang balatan at linisin ang unang 17 daga na nahuli. Sa sobrang dami, ang dagang bukid dito ay isa ng delicacy. Ang mga nahuling daga ay nabibili mula 150 hanggang 2 piso. Aroli, marami pong mandidiri dito sa ginagawa natin. Ito po bandagan to, kinakain po talaga.
Kinakain to kasi ito yung dagang palayan na malinis kumakain ng palay. Hindi kagaya nung dagang tubigan na, Dagang syudad. dagang bahay na marumi kasi kung ano-anong kinakain nun eh. Napakasarap. Lasang pork chop. Masarap dahil talagang pork chop po ang tanghalian namin. Mamaya pa lulutuin ang daga. Pampulutan. Ano nga namin sa gobyerno, napapasag na nga ako eh. Pagkatapos kumain ng inihaw na pork chop, nagsuplete ulit ang mga magsasaka sa iba pang pilapil at kahuyan. Ang totoo, para sa kanila, kakaunti pa ang nahuling daga. 2 araw bago ito, nakahuli na sila ng may 100 daga sa bukirinding ito. Dito, natutunan namin na ang mga dagang bukid ay bahagi lamang ng isang malaking sapot ng problemang agraryo, gaya ng mataas na presyo ng pataba at pestisidyo. Ang hingi lang namin sana sa gobyerno ay medyo pababain lang ang presyo ng fertilizer. Fertilizer. Yun lang talagang problema namin magsasaka. At sa mga trader, Trader at saka yung aming makinarya. bukod sa daga, marami pang ibang peste na binabantayan ang mga magsasaka dito. Kahit ang mga damo na sumasakal sa paglaki ng palay ay kailangan ding gamasin. Tinatanggal ko yung mga damo sa mga puno po ng palay. Para ho pag-alsa niya, kasi naiipit ho ng damo ang palay, kaya ho tinatanggal. Simple lang ang hiling nilang suporta sa gobyerno. Tulungan silang labanan ng pesteng daga sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga suplete. Bali ng bilang ito? Sige. Sa ngayon, nagtitiis sila sa isang suplete, mano-manong panguhuli, at ang mga daga ay sinisintensya ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-aadobo sa gata. Sino mag-uubong Malinis naman daw ang potahing ito. Palay ang kinakain ng mga dagang bukid. Pulutan natin! Yan, adobo. Ala sa gym. Panghang. Lagi yung katas ng tili. Baka kala mo. Ang katapat ng pesteng daga, demonyo. Demonyo nga sa bote. Labat soft drinks. Kung daga ang peste sa Katimugan, ganoon din sa gitnang Luzon. Dinayo namin ang Barangay Galvan sa Gimba, Nueva Ecija para tingnan kung dagang bukid din ang peste sa kanilang taniman. Si Manuel Rosario o Kamaning ang nagpaliwanag sa amin ng mga problema ng magsasaka dito. Sa mga matatanda, yung buwan ng Pebrero daw at pagkalagit ng Marso, ito na daw yung paggala ng mga daga at kalinsabay na rin yon yung pag din daw ng na ipin nila. Pagpapatalas ng ipin nila. Agtil-tiliw tibao o mga manguhuli ng daga. Sa mga bata, rat rangers. Gamit ay bareta, asarol, patpat at kamay ng tao. Sinusukol ang mga dagang bukid sa kanilang mga lungga at saka hinuhuli. Sa ibang bahagi ng Nueva Ecija, ang dagang bukid ay tinatawag na star meat. Kapag binaligtad, kakaunti lang po ang dagang nahuli namin at hindi na namin sila inobligang manghuli pa dahil napansin namin na mas malala ang problemang agraryo dito. Yung daga, yun lang naman ang isang natin problema dito sa aming lugar. Pero ang talagang napakamatinding problema namin dito ay ang aming tigang na lupa. Tigang at matigas ang lupa. Malawak na bahagi ng bukirin ay di natatamnan dahil walang irigasyon. Kailangan pang maghukay ng malalalim na balon ang mga magsasaka at gumasto sa mga makina para makakuha ng kaunting patubig sa kanilang taniman. Hindi na ito, pag hindi mo ka naman naghukay dyan, mahirap mayaw nitong tubig. Kaya nga sana
Hinihintay nga namin yung sinasabi nilang patubig dito, yung nasitnan sabi nila eh. Nung nang-meeting sila dito, sabi nila 2001, nandito na yung tubig. Eh ngayon, sabi na naman, 2004 na naman. Eh wala pa naman kaming nakikitang irigasyon. Ba't mukhang tinataon yata sa eleksyon? Sa kagagawa ng balon, meron pang muntik nang mamatay sa sarili niyang hukay. Sa kagustuhan niyang maisalba, yung kanyang pananim, pinalaliman niya ng pinalaliman yung yung paghukay. Ng balon? Ng balon. At disgrasya, gumuho ngayon yung balon. At doon na nga natabunan siya. Bago kasi nila maging problema ang daga, malaking problema muna nila kung paano magtatanim. Paano ka nga naman magtatanim sa ganitong tigang na lupa? Maniwala kahit sa hindi, ang pinakamalaking peste dito ay ang pesteng kapabayaan ng gobyerno. Idagdag pa ang problema sa abono, pestisidyo, pagkakabaon-baon sa utang, mababang presyo ng palay, isa nang malaking himala na nagagawa pa nilang makapagtanim para sa atin. Nangangarap kami, puro, kasi mayroong mga anak kaming pero yung pangarap namin, parang walang di magkakatotoo dahil sa klase ng pamumuhay namin. Mga matatanda na magsasaka, yung mga maedad 50 pataas na 60, ang inaasahan nila yung kamatayan nila. Dahil wala na silang inaasahan eh. Ganyan ang kaisipan ng mga matatanda ngayon dito. Bata pa ako'y tinuro na sa akin na malaki ang utang ng loob natin sa mga magsasaka. Sa mga pagsubok ng buhay, sila na nagsasalat sa pagkain ay nagbabata ng hirap para lang meron tayong makain. Magsasakang gaya ni Kalando, Rene, Kamaning, Idyong at marami pang iba ang dahilan kung bakit meron tayong nailalagay pa sa pagkainan. Oo nga't daga ang ginamit na simbolo ng istoryang ito. Pero naglipa na daw ang peste sa lipunan. Ang iba ay naglulungga sa taniman, ang iba naman ay lumalabas lang daw pag may halalan. Mabutit daga pa lang ang pesteng pinupuksa ng mga magsasaka. Harinaway, wag nang hintayin pa ang panahon na di na sila maghahanap ng peste sa taniman at pupuntiryahin naman ang mga nasa pamahalaan. Wag naman po sana. Jim Libiran po ang inyong correspondent. Ang tawag dito ay ascaris, isa sa malalaking tipo ng bulate na pumapasok sa katawan ng tao. Kapag maraming ganito ang isang bata, ibig sabihin may 2 o 3 iba pang tipo ng bulate ang kanyang katawan. Saan nakuha yan? Sa bibig. Yummy. Yummy ba? The correspondence produced. At yan ang mga kwentong hatid sa inyo ng early edition ng The Correspondence. Ang nga aking partner na si Karen Davila, ako po si Marik Jaimo, mamayang gabi sa Producer's Cut. Ang itlog ng ascaris, karaniwan, nakatira dun sa lupa. Kaya pag nakayapak ang bata, ahawak sa lupa, at susubo yung kamay sa bibig, mabubuhay na yun sa bitukan ng tao at dumadami hanggang 40, hanggang 50. Tatalsikan yan. Mamaya tayo. Alam mo, huwag niyo abalayin mo natin. Ano? Ayun! Abulo mo doon! Naliligo mo! Amen! Naliligo ako, Amen! Buhay pa! Nawawala kami rito! Buhay pa! Follow! Lalo ba, Jim? Follow! Ayos! Nakapatay! Trabaho ko. Hindi po pasok. Amay! Pwede si Mama.
Uyog. Actually, they are edible. Right. It's just that not too people Not really too many like people. It's not something you find in restaurants or... Maybe there's something to learn because, you know, one day you might have practical use for it. Baka you're stuck in an island somewhere, you're stuck somewhere, you're shipwrecked. Survivor. Kailangan- Survivor. You're playing Survivor in Marquesas, kailangan mo kumain ng field rat. Ayun. Sabihin mo lang, si Jim Libiran, kung si Jim Libiran nagawa niya, kaya ko rin. Nagawa ko rin. I hope you guys are doing that interview because I ain't no eating, no eating, no field myself. I'm not sure kung may dala siya. Baka naman wala siyang dala, hopefully. For our Breakfast Recommends portion, we will have a very good friend of the show, Dr. Vicky Bello. All right. We'll be talking about... natin ngayon, mula sa correspondence, walang iba kundi si Jim Libiran. Good morning! Yeah. Morning, Jim Libiran. Inimbita nila ako dito dahil gusto nila kayong gisingin tsaka mag-attack yata ng ratings. Ano? That's right. You guys are weird, ano? Gusto We nila definitely need pag-usapan natin the yung ratings. last story. Yeah, well, actually, si Jim, okay, he's eccentric food eater, if that's what you want to call it. Because today on our food episode, Jim, in our health episode, you are the one person we know na talaga you have tried every kind of food on the planet. You've eaten every kind of insect and animal and what have you and whatnot, no? Is this something as a kid that you were always fascinated with? Ano ba lasa ng, whatever? No, first, bago ko ginawa yung story ng field rats, ginawa namin ni Abner yung story about the slaughterhouse. Okay. He was shocked. We all like pork chops, no? Pero a lot of people were shocked na ganun paling ginagawa sa mga pigs, the cows. You saw the plug, no? You saw the ano. Of course, we're talking about your episode of The Correspondence. Yeah. Bata pa ako, nakikita ko na yung ganun. So, I think a lot of people, halimbawa, yung ginawa ko the week after that, that was last Monday, yung rats, para sa maraming section ng population natin, normal yan. Yeah. They eat field rats. Yeah. Sabi mo nga, sa Tarlac, they eat locust, di ba? Yeah. Yung kamaro. Kamaro, and they have that as a delicacy sa mga restaurants, di ba? Dito, people were really grossed out dahil the field rats look like house rats. Okay. Okay, pero... But this is a delicacy in the provinces, in Laguna and It's Nueva regular Ecija. food for them. Yeah, it became a delicacy, I think. I did the story not for, not to gross out anybody, people. No? Pero it was a sociological thing because I wanted to do something on pests, an agrarian problem, no? The story just stood out. Nagkataon lang na siyempre yung rats Yun yung na makikita mo. At saka yun na stand mag-stick sa mind ng tao. Pero delicacy yan doon dahil what do? You get 200 rats from one sweep na gano'n. So what do? You kill them, you send them to Father Robert to take care of them, you know? A lot of people said it's animal cruelty. Why do you show that on TV? Excuse me, they do this every day. They do this every day and it's a reality. So if you're grossed out and you think it's animal cruelty, the farmers are willing to give out all the rats to you so you can take care of them. These are all edible. Of course, we don't mean to gross out anyone who's having breakfast, who's having their breakfast at the moment. Ito lang ang show na breakfast ang pangalan na walang nakikitang pagkain, so I brought some of them. Oh my God, this is your baon from Nueva Ecija. Actually, I want to call the EP down here, Noel, sa mga dito. And they said, okay lang daw sa kanilang tikman yung adobong niluto kung ng sabay-sabay misis ko. tayo. Okay, wait. Yan ang adobong niluto ng misis ko. Guys, this is not for the squeamish. Okay, if we can focus this on the camera. Okay, what is this exactly? What is this? That's adobo. So, No. It's good, it's good. Adobong. It's good. Adobong ano? It's good. You tell them what it tastes like. Sige. Okay, again, just a brief background there. We're trying to stress the sociological aspect of why people eat these things. Game, sabay-sabay na tayo. No, we're not grossing you out. We're not grossing you out. People eat this. It's food. I mean... Tastes like chicken. Alam mo, you were saying, kung di mo sinabi na field mouse to, Hindi. Actually, this is chicken. that really is chicken. Chicken po yun. I don't want to gross them out. Okay? I don't believe this. I'm trying to analyze the taste in my mouth. No, seryoso ka. It tastes like chicken. Okay. I It thought really you were is going to chicken. say it tastes like pork. So it you know, tastes like chicken. you're just bullshitting us. So ano ba talaga to? Well, anyway. This is chicken. Okay. Anyway.
Well, anyway, going back to the... Si JC. Going back Pero these guys are weird. They want to talk about field rats during the morning. That's right. You know, Well, it's not my fault, okay? we were willing to try it anyway. No, but really, one thing, what we're trying to correct really here is the misconception of, especially people in Manila, that parang, you know, these people in the provinces, they eat all sorts of insects and what have you. But, you know, it's... we got a lot of flack about the story, no? Of course. Dahil we were grossing out audience. No, I was just trying to talk about pests. And, you know, the other story, Jade Lopez's, was about worms. They had, you know, lots of kids have worms in there, you know, lots of kids. And how can you do a story about worms without showing the worms? Of course. Okay, so a lot of people were grossed out. You don't have to show, but these are reality. These are things that happen every day. And well, it's a debate. It's a debate whether you have to show it in full or not. But you know, we're TV, and you know. How can they get mad at you for showing that if they show beheadings on the news? I mean, you know. Oh my God, some people even threatened to cancel the show because of this, because of this segment, eating rats, because of the rat segment. Yeah, and the worms. But well, I'm not mad at them. I could understand them. But these are things, we have lots of things here in the Philippines that, you know, don't get to watch on CNN and BBC. No? We have aswangs here, we have mangkukulams here, and, you know, if these things gross you out, well, maybe you're not a Filipino, but these things happen every day. A lot of people from ABS-CBN, you know, no, not the cafeteria, they said na, oh, totoo yan, ganyan sa probinsya namin. Yeah, alam mo, actually, I was telling at Jim, no, yung Camaro, wala yun, pare, it's not even, di mo isipin na different siya o special siya. Pag nandiyan na talaga sa harap mo, kainin mo lang. Pero pag when you show it on video, yung Camaro, mukha siyang cockroach. Mukha siyang cockroach. And pag kinagat mo siya, talagang tunog cockroach. Okay? Pero masarap. Pero masarap. Masarap. It's clean. Okay, so what do you do? Jim, is there still something that you haven't eaten yet? That you want to eat? I mean, you've eaten insects, crickets. There are a lot of things I'd like to eat, but I can't show them on TV. No, but any particular... Well, I guess we have our answer right there. Mga kaibigan, Jim Livira ng Correspondent. Sana ipagpatuloy mo ang pagkakain mo ng kung ano-ano. Good luck, okay, Jim. Good luck. Chicken yan, chicken. We'll be back to wrap things up in the show, guys. Please stay with us. Ano pare, kahit mouse yan pare.